Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Sa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, naririnig kong nagbubulong-bulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin. Pati matatali kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikay nasa panig ko, poon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin, hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Poon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang maghihiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong araw ay Father's Day. Binabati ko ang lahat ng mga tatay. Happy Father's Day. Gabayan po sana kayo ng Diyos ang pinanggalingan ng lahat ng pagkaama sa iyong mahalagang tungkulin sa inyong pamilya. Tulad ni San Jose, sa inyo pinagkakatiwala ng Diyos ang pangangalaga at pagkagabay sa inyong mga anak at asawa. Ipadama ninyo sa inyong mga anak ang pagkaama ng Diyos. Madaling tanggapin ang Diyos bilang tatay natin kung mayroon tayong magandang karanasan ng pagkatatay ng ating mga ama. Sabi ni Jesus na huwag tayong matakot sa mga tao na kumukontra sa atin. Sa halip, matakot tayo sa Diyos. Maaari niya tayong parusahan hindi lang sa lupang ibabaw, ngunit pati na sa kabilang buhay. Matakot at manalig tayo sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Ang aral na ito ni Jesus ay siyang isinabuhay ni Propeta Jeremias. Kinokontra si Jeremias ng maraming tao, kahit na ng kanyang matatalik na kaibigan at mga kamag-anak. Minamanmanan nila siya upang magkaroon ng pagkakataon na sisihin siya at ipabagsak sa anumang pagkakamali na maaari niyang gawin. Bakit ganoon na lang ang galit nila kay Propeta Jeremias? Kasi hindi nila matanggap ang mensahe ni Jeremias. Sinisisi ni Jeremias ang pagsasalakay ng mga taga-Babilonya sa kanilang lungsod, sa kanilang kataksilan sa Diyos. Hindi sila naging tapat sa pagtitipan nila sa Diyos, na siya lang ang dapat sambahin nila. Sumasamba sila sa iba't ibang Diyos, kaya nagkaganyan sila. Kahit na inuusig si Jeremias, matatag si Jeremias, hindi siya pababayaan ng Diyos. Ang sabi niya ay, Poong Diyos na makapangyarihan, ikaw ang hihiganti sa mga kaaway ko.
Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kapakanan. Hindi lang siya nananalig sa Diyos. Pinupuri na rin niya siya at hinikayat niya ang mga tao na manalig din sa Kanya sapagkat iniligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Sa panahon ngayon, hindi natin maiiwasan ang pagkontra ng mga tao sa atin, lalo na kung tayo ay nagsisikap na maging tapat sa Diyos. Kung ginagawa ng tao na kutyain at pagbintangan si Jesus, ang pinakamabuti at pinakamatarungan sa lahat, ano pa kaya tayo? Kaya narinig natin ang pagkukutya laban kay Papa Leon, kahit na ng presidente ng US. Kasi matapang si Papa Leon na magsabing itigil na ang digmaan. Kaya sa halip na matakot sa pagbabatikos at pagpupuna ng iba, palakasin na lang natin ang ating tiwala sa Diyos. Hindi niya pababayaan ang mga tapat sa Kanya. Siya ang ating tagapagtangkol at ang ating muog. Alam ng Diyos ang lahat na nangyayari sa atin at alam niya ang ating budhi. Panatilihin lamang natin ang ating katapatan at makakaasa tayo sa Kanyang tulong. Ang dasal po sana natin ay, Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw dahil sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.